Welcome ulit mga kasulit. So nandito na tayo sa pang-apat na video dito sa ating repair at rebuild nitong e-bike or e-trike. So nandito tayo sa loob. So nilagay ko lang muna dito sa loob kasi hindi ito palaging open yung garahe namin. So ngayon wait. Yung last time pala ay tinanggal natin yung battery. So yung mga battery nandito. Yan o, lamulobo. Yan. Pero ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin ko ito. Itong dalawang to. Kasi kailangan kong ma-easy access yung brake caliper ng dalawa. Sa harapan okay naman kasi madali kong ma-access yun. Kasi ito, yung isa, ayaw umikot. Baka yung caliper lang yung nagkakaproblema kaya ayaw niyang umikot. Isa okay naman. So gamitin lang natin tawag ito ito yung gagamitin natin. Ang tawag ito, namutang ko tuloy. So pagtanggal ko nito, malalaman ko na rin kung gumagana yung ating motor kasi papaikutin ko at meron naman akong pan-test ng motor kung gumagana or hindi. So meron akong tester, guys. So ngayon naka-temporary, nakataas lang to gamit yung aking freeline. Freeline skate to or free skates na nakapatong na mga sirang hard drive. So nakataas siya ngayon. Yan, nakataas. Kasi nilalabas ko ito para kung ilalagay man dito yung kotse namin. So hindi nakakahambalang yung e-bike. So ngayon tanggalin natin. Ito laman yung kanyang mga screw. At hindi naman siya wala siyang nut sa lalim kasi yung thread niya yata nandito sa may metal na to. So dalawang screw every side. So ngayon tanggalin natin. So ito yung Allen bolt. So ano ba yan? So yan, stainless. So sige, try natin kung paano ba to matatanggal. Dapat matanggal natin. So post ko na lang kasi medyo mahirap yata tanggalin yung isa. So after dito tatanggalin ko na rin yung isa. So ipakita ko na lang mamaya natanggalan natin yung dalawang tapalodo niya. So popost ko muna at balikan natin mamaya at
pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nito after natin matanggal. So eto na mga kasulit, natanggal ko na yung dalawang kanya kapalodo. Yan oh. Yung isa hupas na talaga. Iba na yung kulay. Iba na yung kulay oh. So ngayon naman tatanggalin natin yung brake caliper para di ko alam kung iikot pa to. Kung umiikot ito mas maganda yung tawag nito. I think okay pa. Kasi yung isa umiikot naman eh. So tanggalin natin. Meron siyang ditong volts. Yan, meron siyang volt. Ano ba? 12? 12 ata. Tignan natin. And hindi 12. Ano ba yung available ko dito? 11. Hindi rin masyadong, baka G's. So apas ko muna at try ko tanggalin ito. Dalawa lang kasi yung bolt nito eh. Ito at saka yung isa. So kung i-update, nahirapan akong tanggalin kasi tignan mo parang naging bato na siya dahil nag-infuse yung aluminum. Yan, nag-infuse yung aluminum. Pero I think okay pa naman siya. So medyo nag-infuse lang. At sa loob I think okay pa yung bearing. Update, removing the caliper. Yan, matatanggal ho. Muka, ayaw pa. Yan na, malapit na po. And there you go. Tara! Yan. Kapal pa oh. Okay, ito na yung last update dito sa ating pagtanggal ng brake caliper ng dalawang side. Ayan ho. So, ito na yung brake caliper. Tinanggal ko na. So, yung isang caliper nahirapan ako hindi to. Kasi yung isang caliper pa lang okay pa. Kung check natin. Ito yung sa loob. Yung isang caliper. So ito yung kanyang piston. Yan. Pero yung isa, ito ko nahirapan eh. Kasi kinalawang na yung bolt rod dito para pagkapit sa brake pad. So ito yung dalawang brake pad na sira. So ito, banda ito dito. So dito to. Yung sa kabila, yung ito dito. At doon din sa harap. Ito yung sa harap, ganun din. Ayan, kinalawang din doon. So yan ang problema ko. Dapat kong tanggalin to para makabili ako ng repair kit para dito. Tinanggal ko na rin yung brake master sa harapan. Ang problema rin nito, kailangan ng repair kit. Ganun din, may problema rin dito kasi oversize kasi itong isang to. Masyadong malaki. Yung isa, nahanapan ko na ng isa. Ito, chinek ko na kasya dito yung brake, tawag yun, repair kit para sa XRM. So kasya dito siya. Yan o, ito. Kasya siya dito. So, okay. Pero ito lang yung mahirapan ako dito. Sa brake master yung nasa left side para sa brake sa likod. At itong dalawang, ito yung sa harap, brake caliper at saka yung
likod. Yung isa kasi medyo kanalawang na. So guys, dito ko natatapos yung pang-apat nating video about this. At also pala, nalimutan ko pala, nahirapan akong tanggalin ito. Hindi ko lang nilagay sa video kanina. So nagka-problema akong tanggalin, pero natanggal ko siya. Ginamitan ko siya ng yabe. Ito. Nandito ba yun? Ito pa ba? Ito. Para matanggal ko siya kasi dumikit na kasi itong aluminum doon sa may bakal. Ito yung bakal na ito. Yung ginawa ko, kasi hindi ko naman pwedeng ipukpukin banda rito sa likod kasi ito nga, pinukpok ko nung una, medyo lumuwag. Yan, parang umusog siya palabas. So iba na yung size yata dito, sukat. Ito, kasya na. Katulad ng isa, hindi talaga kasya. So it means natulak siya ng konti. So i-fix ko pa na bumalik siya ng konti kasi dito, ayun o. Hindi pa siya pumapasok. So it means natulak. Natulak siya dito sa, ang tawag ito? Nalimutan ko naman tuloy. Sa differential. So yung pagtanggal ko, ginanyan ko na lang. Ito. Ginanyan ko ganyan. Ipinasok ko doon. Yan, kung dito, makikita nyo yan. Pinasok ko doon. Yan. Tsaka pinukpok ko na lang dito ng paikot at tsaka natanggal. So makikita nyo naman kanina na para na meron ng bato doon, para nag-infuse. So yan, natanggal na siya. So binalik ko lang. Ayan o, tanggal na siya. Binalik ko lang at tsaka pinatukan ko lang ng battery kasi may problema yata sa gulong ito. Kailangan ko itong tanggalin yung gulong at linisan kasi may yata na ditong yan o, nag-i-spread tsaka sumisingaw. So may problema kasi ito sa gulong. So guys, dito ko na natatapos yung video ng pagtagal natin ng tawag nyo ito dito at pagtanggal ng brake caliper at yung brake system at saka yung brake master. So guys, dito ko na natatapos yung video. You can like, share and subscribe para sa ating susunod na mga repair and restoration video nitong ating e-trike. Ito siya. Babu!